Gumawa ako ng sinakol na merienda ngayong araw na mga puso mga best. At dahil February 14 ngayon, araw ng mga puso mga best, syempre kailangan ko magluto ng merienda para naman makatikim man lang ako ng mga sinaunang merienda namin nung kabataan ko pa. Hindi ko naman sinasabi na matanda na ako, pero aminado naman talaga ako na matanda na ako mga best. Kaya ngayong araw na to, naghukay ako ng kamuting kahoy dito banda sa taniman namin. Kasi may tinanim naman talaga kami, lang ang wala. Ilang taon na rin nang hindi na ako nakakakain ng sinakol kahit na alam kong magluto. Syempre bibihira pa rin na kailangan ko talagang magluto na ako lang. Kailangan ko ng niyog. Pero bukas na. Dito nga inabalatan ko na yung kamote at kailangan ko siyang hugasan para naman kahit papaano malinis. Pagkatapos niyan mga best ay binagid ko na kasi kailangan siyang bagirin. So ngayon guys, kailangan natin siyang bagirin. Dito sa ating hinugasan na bagiran. Pagkatapos natin siyang bagirin mamaya, kailangan natin pigain para matanggal yung kanyang sabaw. So, natapos ko na siyang bagirin mga best. Kailangan ko na siyang pigain para matanggal itong mga katas. Nagkamali ako kanina, sabi ko sa bawa actually. Marami kasi yan siya kapag napiga. So, kailangan natin tanggalin yung katas. Let's go. Natuto ako magluto nito mga best. Siguro ang edad ko ay mga nasa 12 years old ako. Yeah, kasi bata pa lang tinuruan na kami magluto ng mama namin. Ito ang kalalabasan kapag wala na siyang katas. So pagkatapos ng tanggalin yung katas niya mga best, kailangan siyang pinuhin na para bang flour. Namula yung kamay ko. Pero dahil patay gutom ako, kailangan kong kumain ng merienda. Okay mga best, kailangan natin itong durugin. At after natin itong durugin, kailangan nating manungkit ng buko doon. Tulad na nasabi ko, kailangan natin siyang pinuhin, parang flour, para mamaya ay hindi tayo mahirap maghalo. After nyan, kailangan natin siyang lagyan ng sugar. Okay, lagyan natin ng sugar. Para matamis siya. Actually, yung iba, gusto nila sugar lang. Ako kasi, ang gusto ko is may kunting asin. Para namalo yung asin tsaka yung sugar. Pagkatapos nating ilagay yung asukal tsaka yung kunting asin, kailangan nating i-mix yan. Tapos iiwan natin kasi kailangan nating pumitas ng buko sa labas. Buti na lang dumating yung kapatid ko, nakaamoy ata mga best. Pagkatapos yung buko, hindi ko na pinakita kung paano ko siya kinudkod, pero kailangan ko siyang gawing parang bukayo. Kasi yan yung ipapalaman natin. At dahil dumating yung kapatid ko na magaling din magluto talaga kasi pamilya na namin, pinatry ko na sa kanya kasi nga wala akong steamer pa that time. Hindi ako nakapag-prepare. So, sinubukan muna namin sa bao kasi may nakikita ako sa bao siya niluluto. Tapos, nilalagay nila, ipinapatong nila doon sa takuri. Yan, sa ganyan. Diyan nila nilalagay. Ang problema ko naman kasi mga best, hindi ko alam na hindi pala siya pwede. Yan. Akala ko okay na pero ang totoo pala ay palpak ang ginawa naming una. Napalpak kami. At syempre hindi ako pumayag na palpak yan. Kaya ginawan ko ng paraan. Buti na lang may nakita akong richo yan. Yan, something kaya hindi ko pwedeng i-endorse yan. Basta yan na yan. Luto na to. Oh, luto na yan. At para malaman namin kung luto na nga at successful na ang aming pangalawang trial, ito na nga best, sa wakas, totoo, successful kami. At kita nyo naman, paningin pa lang ang sarap na. May palaman yan sa loob, tingnan ninyo naman. Umuusok-usok pa yan mga best. Ang lasa niyan, manamis-namis na medyo maalat-alat. So sa madaling salita, masarap talaga siya. Tapos yung palaman sa loob is bukayo nga. Kailangan mura pa yung buko. Hindi talaga siya buko, basta bukayo lang siya. Tikman natin mga best. Ang sarap. Nakakamiss kainin guys, sobrang sarap. Try nyo na. Sobrang nakakamiss tong kainin mga best, sobrang sarap lalo na siguro kapag may kape ka. Kaya i-try nyo na kung gusto ninyong matikman to mga best.